Magandang gabi mga katropa. Handa na ba kayong ipagpatuloy ang ating paglalakbay sa malawak at tahimik na palaisdaan ng Bulacan? Sa unang bahagi ng kwento ni Renz, iniwan natin sila ng kanyang pinsan na si Kuya Benji sa isang sitwasyong puno ng tensyon. Sa ibabaw ng isang maliit na bangka, sa gitna ng kadiliman, kung saan ang tanging saksi ay ang buwan at ang mga baklad. Nagbago ang lahat. Isang hindi sinasadyang paghawak sa isang makahulugang tingin. At ang alam nilang buhay ay biglang naging komplikado. Ngayong gabi ay papasok tayo sa ikalawang yugto. Isang gabi na hindi malilimutan ni na Renz at Kuya Benji. Isang gabi ng pag-amin, pagtanggap, at isang lihim na habang buhay nilang dadalhin. Ito ang pagtatapos ng ang lihim sa likod ng palaisdaan. Kuya Allen, nanatili kaming nakatigil sa gitna ng palaisdaan. Ang tanging ingay lang ay ang banayad na wisik ng tubig sa gilid ng bangka at ang aking sariling mabilis na tibok ng puso. Nanatiling nakadikit ang kamay ko sa bewang ni Kuya Benji. Hindi ko magawang bumitaw. Ang init ng balat niya ay tila tumatagos sa palad ko. At sa halip na itulak ako, naramdaman ko ang marahang paghawak niya sa aking braso. Parang bawat segundo ay tumatagal ng isang oras. Ang hangin ay lalong naging malamig. Pero sa pagitan namin, may isang init na namumuo na hindi ko maipaliwanag. Tila ba ang buong mundo ay naghihintay sa kung anong mangyayari. Renz, mahirap ang ganito. Ang basag niya sa katahimikan. Ang boses na ay gumaralgal. Tila may bara sa kanyang lalamunan. Sa probinsya, sa pamilya natin, hindi ito pwede. Tumingin ako sa kanya. Direkta sa mga mata niyang kumikinang dahil sa refleksyon ng buwan. Ang mga matang iyon, na dati ay puno lang ng pagkapinsan at pag-aalaga, ay biglang nagpakita ng isang kakaibang lalim. Isang lalim na puno ng pag-aalinlangan, takot, at pag-aasam. Pero kuya, ang bulong ko, ang boses ko ay halos hindi marinig. Bakit nararamdaman natin to? Bakit dito pa? Bakit tayo pa? Matagal ko na itong daladala kuya. Hindi ko alam kung kailan nagsimula. Pero nang makita kita muli, alam kong hindi na ito mawawala. Hindi siya sumagot kagad. Sa halip ay hinayaan niya ang bangka na dumana sa agos. Binitawan niya ang lambat at hinarap ako ng buong buo. Sa liwanag ng flashlight na nakatihaya sa sahig ng bangka, nakita ko ang pawis na namumuo sa kanyang noo. Kahit malamig ang gabi, ang bawat paghinga niya ay mabigat. Tila nakikipaglaban sa sarili niyang prinsipyo. Sa lahat ng tinuturo sa kanya ng lipunan. Ang katahimikan sa pagitan namin ay naging matindi. Ang flashlight sa sahig ng bangka ay tila nagsisilbing spotlight sa aming dalawa. Ito'y nagbibigay diin sa bawat ekspresyon, bawat pag-aalinlangan. Hindi ko na mapigilan ang sarili ko. Ang lahat ng kaba
Ang lahat ng tanong na namuo sa loob ng maraming taon mula nang bata pa tayo. Ang lahat ng pagpapanggap na ako ay masaya sa Maynila habang ang puso ay laging naiiwan dito. Bigla itong sumabog. Isang yakap ang binigay ko sa kanya. Isang yakap na puno ng pangungulila, pag-amin, at desperasyon. Isang yakap na nagsasabing, "Kuya, ikaw lang ang nakakaintindi sa akin." Naramdaman ko ang paninigas ng katawan ni Kuya Benji sa simula. Ang mga matitigas niyang braso ay nanatili sa gilid. Marahil ang isip niya ay sumisigaw na mali ito, pero ilang sandali pa, naramdaman ko ang unti-unting pagbaba ng kanyang braso. Ang marahang pagyakap niya pabalik. Isang mahigpit na yakap na tila ba ayaw na niyang bumitaw. Isang yakap na nagsasabing, "Renz, matagal ko na rin gustong gawin ito." Sa gitna ng palaisdaan, malayo sa mapanghusgang mata ng mundo, doon namin natagpuan ng kalayaang matagal na naming pinagkait sa aming mga sarili. Walang nagsasalita, walang kailangang sabihin. Ang yakap na yon ng aming naging panata. Pasensya na, Renz. Ang bulong niya sa buhok ko. Ang boses niya ay naging malambot, naging isang assurance. Matagal ko na itong itinago. Simula ng huling bakasyon mo rito, yung mga bata pa tayo, hindi na ito nawala. Ang amoy ng lansa, ang alat ng hangin, at ang amoy ng pawis ni Kuya Benji. Lahat ng yun ay naging pamilyar at naging tahanan para sa akin sa sandaling yon. Isang purong koneksyon na ng dalawang kaluluwang nagtagpo sa maling pagkakataon pero sa tamang lugar. Nang bumalik kami sa dampa, wala nang imikan. Pero ang katahimikan ay hindi na nakakailang. Ito ay puno na ng pagkakaunawaan, isang sikretong kasunduan. Habang naglalakad kami pabalik sa Kawayang Tulay, ang bawat hakbang ay tila ba mas magaan. Ang palaisdaan ay hindi na nakakatakot. Ito ay naging saksi sa aming katotohanan. Sa loob ng dampa, habang nag-aayos kami para matulog, naramdaman ko ang bawat kilos namin ay may bagong kahulugan. Ang simpleng pag-aabot ng tuwalya at ang pag-aayos ng kulambo, lahat ay may kasamang marahang tingin, isang pasasalamat. Habang nakahiga kami sa magkahiwalay na banig, pero magkalapit sa ilalim ng lambat na nagsisilbing kulambo, naramdaman ko ang pag-abot ng kanyang kamay sa akin. Pinagdaop niya ang aming mga daliri. "Bukas, babalik ka na sa Maynila." Ang sabi niya ng mahina. Ang boses niya ay puno ng lungkot. "Oo, kuya," ang sagot ko. Pinipigilan ng luha. Pero hindi ko to makakalimutan. "Huwag kang mag-alala, Renz." Ang bulong niya at hinigpitan ng hawak sa kamay ko. "Ang palaisdaang ito, laging bukas para sa iyo. At ang sikreto natin,
mananatili sa ilalim ng mga baklad na to. Kung mapagod ka sa syudad, alam mo kung nasan ako. Nakatulog ako ng may ngiti sa aking mga labi sa kabila ng lungkot ng kailangan kong umalis. Alam ko na sa bawat paghila ni Kuya Benji ng lambat sa hinaharap, ako ang maaalala niya. At sa bawat pagod ko sa syudad, ang amoy ng dagat at ang init ng kanyang yakap ang magiging lakas ko. Ang palaisdaan ay hindi na lang lugar ng trabaho para sa amin. Ito ay naging aming lihim na kanlungan. Madaling araw pa lang ay gising na ako. Ang langit ay nasa blue hour, isang madilim na asul na may kaunting liwanag sa horizon. Hindi ko magawang matulog ng mahimbing nung huling gabi na yon. Nakahanda na ang backpack ko sa may pinto. Tiningnan ko si Kuya Benji. Mahimbing na natutulog. Marahan akong lumapit at hinalikan ko siya sa noo. Salamat kuya. Salamat sa lahat. Ang naibulong ko. Nang sumakay ako sa bangka na magdadala sa akin sa Pampang, nakita ko si Kuya Benji na nakatayo sa dampa. Nakasando at nakasombrero. Umaway ng bahagya. Ang silhouette niya laban sa sumisikat na araw ay tila ba isang painting ng pag-asa at kalungkutan. Habang papalayo ang bangka, naramdaman ko lungkot na tuluyang bumabalot sa akin. Pero sa ilalim ng lungkot na yon, may isang revelasyon. Naiintindihan ko na kung bakit ako laging bumabalik sa palaisdaan. Hindi lang dahil sa dagat, hindi lang dahil sa pinsan. Bumabalik ako dahil dito ko nararamdaman na ako ay kumpleto. Na ako ay accepted. Na ako ay ako. Ang sikreto namin ay hindi naging isang bigat. Ito ay naging isang kalayaan. Isang kalayaan na malaman na may isang taong lubos na nakakaunawa sa akin. Na nagmamahal sa akin ng walang kondisyon kahit sa maling pagkakataon. At ang palaisdaan, mananatili itong saksi sa aming lihim na pag-ibig. At dito nagtatapos ang kwento ni Renz at ni Kuya Benji. Isang kwentong hindi tungkol sa pagtataksil, kundi tungkol sa pagtuklas sa sarili, sa paghahanap ng pag-ibig sa mga lugar na hindi natin inaasahan, at sa pag-amin sa ating pinaka-vulnerable na damdamin. Marahil marami sa inyo ang makaka-relate. Yung may mga what ifs or could have beens. At mga damdaming pilit nating tinatago dahil sa takot sa mapanghusgang mata ng mundo. Ngunit tulad ng natutunan ni Renz, may mga bagay na sadyang itinadhana na maging lihim na lang. Para mapanatili ang ganda, katahimikan, at kalayaan nito. Salamat muli Renz sa pagtitiwala sa iyong makulay at emosyonal na kwento. Kayo mga katropa, meron din ba kayong lihim na tanging ang gabi, ang buwan, o ang palaisdaan lang ang nakakaalam? I-comment nyo lang sa ibaba at huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong mula sa puso. At muli, ako ang inyong Kuya Allen, hanggang sa muli nating kwentuhan.
At laging tandaan, ang katotohanan ay parang dagat. Gaano man itago ang lansa, lalabas at lalabas din ang amoy nito sa tamang panahon.